Classic talaga. Achuchu. Naka-energy na ba ang lahat? Ang pinakasikat na FM. Energy FM. Araw at gabi mo'y tunay na sasaya dito. Sagot namin, tugtugan, kantahan, walang patid na tawanan at kulitan. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Number 1 Energy. Ito ang number 1 06.7 Energy FM. Sa bahay, opisina, kotse, taxi, at jeep. What? Tricycle, FX, bus na masigip. O kaya? Palengke, internet, plaza, karinderya. Energy FM, nagbibigay saya. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Number 1 Energy. Pangga, energy kaibigan mo. Pangga, energy ang numero 1. Kaya't tumango na at isigaw mo. Same, pero iba. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy. Naka-energy na ba ang lahat? Lagi. Ang nag-iisang girlfriend mo sa radyo, DJ Lindsay. Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isang magandang morning sa inyong lahat. Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit pero may puso, handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Magandang umaga po sa lahat po ng mga taong masugid na sumusubaybay dito sa Lihim ng Liham. Ako nga po pala si Argel, 30 years old, and no girlfriend since birth. DJ Lindsay, gusto ko lamang po sanang humingi ng suhestyon tungkol dito sa problema ko. Madalas po akong makita ng pamilya ko na patawa-tawa. Madalas nagbibiro. Pero ang hindi nila alam, tumatagos sa akin lahat ng sinasabi nila. DJ Lindsay, gusto na ng pamilya ko na mag-asawa na ako. Ang sabi nila, hindi na raw kasi ideal kapag nag-asawa na ako ng late 30s to 40s. Kasi raw, gugustuhin ko raw ba na nagpapaaral pa din ako kahit senior citizen na ako? Hindi ko na raw ma-enjoy yung retirement ko. Kaya pinipilit nila ako na mag-asawa na. Lagi ring sinasabi sa akin ng nanay ko na yung daddy mo, 31 years old na nung pinakasalan ako. Kita mo, tapos ka na sa college. Bago pa siya sumampa ng 60. DJ Lindsay, kapag naririnig ko yung mga payo na yon sa akin ng mga matatanda, napapaisip na lang ako. Gusto ko rin naman sumaya na sa buhay. Gusto ko nang mag-settle. Kasi lahat din naman ng mga kaibigan ko, may mga pamilya na at may mga anak na. Ako na lang po yung naiwan ng mag-isa. DJ Lindsay, may itsura po ako, sabi nila. Lalong-lalo na kapag nag-aayos daw ako. Hindi rin naman po masama ang ugali ko. At meron na rin naman po akong ipon kahit papaano.
Sa totoo lang, kaya ko na pong bumukod sa mga magulang ko pero hindi ko pa po sila magawang iwan. Pero dahil nga sa paulit-ulit nilang sinasabi yon sa akin, pakiramdam ko next year, lilipat na ako ng bahay para maging independent. TJ Lindsay, ayoko rin pong settle for less para lang masabi na may asawa na ako o para masunod yung payo ng mga matatanda. Inaabot na po ako ng matagal na panahon bago ako ulit magkagusto sa ibang babae. Di ko po alam kung bakit parang pihikan po ako. Gusto ko rin naman pong makakilala ng iba't ibang girls. Pero kasi, minsan na po akong nabasted. Ilang araw bago po yun magpasko, few years back. TJ Lindsay, hindi ko po alam kung paano ako makakakilala ulit ng mga bago. Any tips? Maghihintay po ako ng advice mula sa inyo. At salamat na rin po sa mga sasagot. DJ Lindsay muli, ako po si Argel. At ito ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. What? Naka-energy na ang lahat? Okay Hi, Pangga! Oras natin. Sabihin ko pa lang on. Check your time. 11 minutes. Make that 12 minutes after 9. 9:12 na po ng nagmamagandang morning. Wow! Oo. Sa ibang orasan, 9:11 pala. Nakakalok. Oo. This is Lihim ng Liham. Ang programang wala kang matututunan talaga. Pero meron kang mararamdaman. At your service na nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Hi, Argel. Thank you so much pag sasabi mo ng yung pinakatatago-tagong problema. Something na bumabagabag sa iyong kalooban. Uy, mahirap kaya yun. Yung pinipilit ka na ng mga matatanda. Oo, na mag-asawa ka na. No? Lalong-lalo na kapag lalaki ka, di ba? Nandun yung pressure din. Actually, kahit sino namang pilitin mo na mag-asawa, no? Nakaka-pressure naman talaga. Mapalalaki man o mapababae yan, di ba? Yung mga lalaki nga, anytime pwede kayong magkaanak eh. Di ba? Ito yung lagi kong sinasabi. Ito yung dilemma kapag ikaw ay isang babae. Di ba? Sabi ng mga doktor, at the age of 35, medyo may risk na or mahihirapan ka ng magdalang tao. Samantalang ang mga lalaki, kahit ilang taon pa sila, makakabuntis pa rin sila. Real talk lang ha. Oo. Pero kasi iba nga kasi yung sinasabi ng mga magulang mo. Gusto lang siguro nila na pagdating ng panahon, hindi ka masyadong mahirapan sa pagpapaaral at pag-iintindi ng finances mo, di ba? Bilang haligi ng tahanan. Taray, babe! Haligi ng tahanan ka dyan. Oo. Di ba? Mahirap nga naman yun. At least ginaguide ka at may nagsasabi sa'yo. Alam mo, yan yung importance talaga ng meron kang and benefit and advantage ng meron kang mga magulang. Nagsasabi sa'yo kung ano yung dapat mong gawin. Nagre-remind sa'yo, di ba? Hindi naman sa inuutusan kanila, no? Nagre-remind lang sa'yo na 30 ka na, tumatanda ka na, nung gusto mo, senior citizen ka na, nagbabayad ka pa ng ng pang-tuition, oo, ganyan. Mahirap nga naman yan. Alam mo, personally, ako yan din yung naiisip ko lately. Oo, kasi diba, imaginein mo,
kapag medyo kung mag-baby ako ngayon, dalaga na yung baby ko. Ako, ugod-ugod na rin ako, di ba? Well, kasi may kanya-kanya naman tayong timeline. Kayo ba, para sa inyo, no, explain nyo na rin yung sagot ninyo. Mag-comment kayo sa ating comment section sa Facebook. Facebook.com/EnergyFM1067 because we are live on Facebook. Ano ba sa tingin ninyo yung pinaka-ideal na edad para sa mga lalaki? O lalaki ha? Na mag-asawa, to settle down and maging prepared na talaga bilang haligi ng tahanan. Anong edad yan, diba? Dali mag-comment kayo, hihintayin ko kung ano yung mga comments ninyo. Tapos i-explain nyo na rin bahagya kung bakit. Lalong-lalo na yung mga kalalakihan na naka-experience na late na nag-asawa, late na nag-baby. Yung comment ninyo will really matter to us, lalo na dito sa ating letter sender na si Argel, ha? Pinakasikat na FM. Energy FM. O kasi mahirap diba? O dali, kasi ako naniniwala ako mga 30, 31, yan, pwede na yung mga lalaki. Kasi at the age, well, depende pa rin sa financial stability nila, no? At the age of 30. Kasi baka naman mamaya, 30 ka na pero wala ka namang ipon, wala kang stable job, bali wala yung edad, diba? Totoo lang, real talk lang, bali wala yung edad. Siguro kapag stable ka na, may konting ipon ka na at makakapag-raise ka na ng family, diba? Oo, yung bulsa mo kaya nang bumuhay ng pamilya, then go siguro. Wow! Pero yung iba kasi nagsasabi, dinidebate nila na wala yan sa ipon, wala yan sa pera, DJ Lindsay, ang mahalaga, prepared ka na. Kasi kapag nagkaanak ka, dadating ang grasya, diba? Magugulat ka na lang may dadating sa inyo, yun yun. So, enlighten us. Lalo na po yung mga lalaki na late na nag-asawa. O di kaya naman may asawa na, may anak na. Sabi dito ni PNG, 26 po. Sabi naman ni Nene Yabo, 30 years old, DJ Lindsay. Sabi ni Eliza, hi DJ Lindsay. Advice ko lang po kay Kuya, same situation po tayo na until wala pa rin jowa, pero hindi pa rin minamadali ang sarili ko. Kasi ayoko naman na mag-asawa ng minadali at dahil lang sa gusto ng ibang tao. Kuya, don't settle for less. Meron pang right time at right person for you. Tiwala lang, Kuya. Hello naman po sa mga nandyan sa Tokyo, Japan. Hello po, Eliza Anchoris. Hi girl, musta ka dyan? Sabi ni Arch, di ka dapat magpadala sa kuda ng iba at magjowa just for the sake of it. Ikaw lang ang makakaalam kung ready ka nang umibig muli. And when that time comes, you'll know what to do. Aw, thank you so much. Sabi ni Feli Katapang, for me, ang age po na dapat mag-settle down ng lalaki ay 30. Bakit? Explain nyo naman po. Sabi naman ni Jerome Lim, hello mahal kong Lindsay. Ang masasabi ko lang kay Kuya, huwag kang makinig sa kanila na kesyo matanda ka na, mag-asawa ka na. Hindi madaling desisyon po yung pag-aasawa, di ba? Napakalaking part na wag dapat madaliin. Tama naman. Wag mo hayaang mawalang pagiging bata sa puso mo. Sabi nga ni Michael V, kahit anong edad mo, hindi mo mapipigilang makipagharutan sa anak mo. Ay, ang taray. Oo, diba? So, anong edad nga po? Wala kayong sinagot. Sabi ni Feli, for me, age 30 po. Sabi naman ni Ate Letty, advantage ng maaga nagkaanak para lang kayong magkakabarkada kung financially stable ka na, di ba? Sabi naman ni Cheche, hello po Ate Lindsay. Hello naman. Sabi naman ni Gigi, relate na relate po here. Ay. Sabi naman ni Romel Cordero, shoutout po Cordero family listening here from Atlanta, Georgia, USA. Gab, LJ, and Romel. Hello po sa inyo dyan. Si Romel kaya, may asawa na kaya si Romel and may anak na, si Romel Cordero. Oo. Anong age kaya? Kung meron man, kasi syempre hindi ko alam, anong age kayo nagkaanak and okay ba na meron kayong anak ng age na yan? Kasi ako naniniwala ako na tulad nga ng sinabi ko, wala yan sa edad Nasa kakayanan mo yan na bumuhay ng pamilya, 'di ba? Kasi sabi nga nila, ang mga babae merong biological clock wherein talagang hinahabol namin yung timeline namin. 'Di ba dapat healthy pa rin yung uterus namin, yung fallopian tube namin, ganyan. Healthy pa rin kami na tipong hindi pa lumalagotok yung mga buto namin, sumasakit yung likod. 'Di ba? Nakakaloka, lakas makatsahin ng mga hanash. Pero ang lalaki kasi, syempre malakas naman talaga sila, 'di ba? Tapos kapag nakapag-ipon sila, saka sila magse-settle down. Kasi hangga't wala silang hawak na pera,
hindi sila maglalakas ng loob na magkaanak. Ganyan yung napapansin ko sa mga kalalakihan. Diba? So kayo po ba, anong edad po ba? Diba? Sabi ni Vance, 34 na lalaki pero immature pa rin po sila. Maganda siguro mga 40 po, DJ Lins. Hoy, grabe ka naman sa 40. Oo. Sabi ni Kay and Ken, 30 is the right time because the maturity of the man. Yun po yung importante. Sabi ni Romel Cordero, ako at ang asawa ko, minadali po namin. Hindi na kami nagpatumpik-tumpik pa kasi nasa edad na kami. Ay, nice naman, 'di ba? 32 ka na mag-asawa. 32 na kami nang nag-asawa po kami. 32. So ipagdasal natin Argel na 2 taon na lang, kumandirit ka na, 'di ba? Kumembot ko na to the left and to the right, no? Kasi 30 ka na ngayon, meron ka na lang ilang taon. But seriously speaking, no, mga bangga, ako naniniwala talaga ako, magsistick ako dun sa paniniwala ko na ang edad kasi edad lang yan. No, hindi talaga ako naniniwala na at the age of 60, naku mahina ka na, at the age of 40, naku ang dami mo nang, alam mo yun, ang dami ng hanash-hanash. Kasi may mga tao na madalas nilang sabihin na, naku ang tanda ko na kasi 30 na ako, naku ang tanda ko na kasi 40 na ako, wala na ako sa kalendaryo. So, alam mo yun, yung ibig sabihin nila ng matanda, at this certain age, pag na-hit nila yung certain age na yun, matiktat, sasabihin nila sa sarili nila, matanda na ako. Diba? Okay lang naman yun. But for me kasi naniniwala ako na ang tanda, ang age, words lang yan eh. Diba? Numbers lang ang age. Pero ang importante, healthy ka. Wow. Ang importante, kid at heart ka. Diba? May mga kakilala ako na, hello, ilang taon na sila. Hindi mo masabi na nasa 50 plus na yata na pala sila, no? Dahil sa itsura nila, dahil sa liksi nila. Diba? So, ako minsan pag napag-uusapan yung age na topic, naiinis ako kapag sinasabi nila na kung matanda na ako, mahina na ako, sumasakit na yung ganto-ganto ko. Hindi na. Alam mo yun, ang daming paraan para maging maayos ulit yung pakiramdam mo, hindi mo lang ginagawa. Siguro nung kabataan mo talagang inabuso mo yung katawan mo kaya ganyan yung nararamdaman mo ngayon. Kaya ang importante, alagaan nyo po talaga yung sarili ninyo, no? Magiging scientific yung approach and medical yung approach natin. Pero alam mo, it wouldn't hurt that much kung alam mo yun, taon-taon ka magpapacheck up, taon-taon ka magpapacheck ng kung anong nangyayari sa katawan mo. And of course, every day, eat the right food and maglakad ka araw-araw. Yun talaga yun eh. Doon ako naniniwala. Diba? O hindi mo gusto maglakad, hindi mo gusto mag-exercise, wag kang kumain ng sobra. Diba? Ayun lang. Now, doon naman sa part ni Argel, alam mo, doon, nasa sayo yan kung ready ka na. Di ba? Hindi mo pwedeng i-push yan kung hindi pa naman talaga ikaw ready spiritually, mentally, emotionally, and physically ready. No? Lahat-lahat ng aspeto sa isip mo, lahat ng sulok, dapat ready ka na. Di ba? At hindi yan para sabihin sa'yo ng ibang tao kapag mag-aasawa ka na. Kusa mong mararamdaman yan, bakla. Oo. Di ba? Kasi ang pangit naman na pakakasalan mo yung babae just because sinabi ng mga magulang mo na ang tanda mo na. Sinabi ng mga magulang mo na dapat mag-asawa ka na. So ikaw naman pag nakakita ka ng babae ngayon, go for gold na, di ba? Sunggab agad. O ganun. Di ba? You have to find the right person to marry kasi yan yung makakasama mo for the rest of your life. Yan yung taong mag-aalaga sa'yo hanggang sa huli. Yan yung tao na kapag hindi na exciting yung usapan, kausap mo pa rin. Yan yung tao na kapag wala na kayong mapuntahan, katabi mo lang siyang nagkakape. Alam mo yon? Very, very important yun kasi para sa akin. Kasi yung mga magulang ko, sa nakita ko sa kanila at na-witness ko, alam mo sila, satisfied na sila doon sa idea na pupunta sila ng mall, mauupo sila, titingin lang sila sa mga tao habang nagkakape. At ginagawa nila yon over and over again hanggang sa matanda na sila ngayon. 60 plus na sila pareho. Pero yun pa rin yung trip nila. What I'm trying to say is that you have to be comfortable dun sa taong makakasama mo. Dun sa taong pakakasalan mo. Kasi siya yung makakasama mo hanggang sa pagtanda. Hanggang sa mawalan ka na ng hininga. Di ba? Siya yung araw-araw mo makikita. Katabi mo pagising mo sa umaga. Huling taong makikita mo pag pikit mo sa gabi. So alam mo yun, dapat kilala mo talaga siya at komportable ka, nakausap siya, kakwentuhan siya. Most importantly, no? Dapat masaya siyang kausap or masaya ka na nakakausap siya. Kasi there will come a time na mawawala na yung init ninyo sa isa't isa, di ba? Yung mekos-mekos, yung chorba, di ba? Mawawala na yan eh. Yung mga abs ninyo, kung ma-abs kayo ngayon,
Lilipas yan, mawawala yan. Magiging balat na lang yan at taba. Diba? Yung ganda ng fezlak mo ngayon, mawawala yan. Magkaka-lines, magkaka-wrinkles unless magpa-botox ka kay Doc Clarence. Diba? Diba? Mawawala lahat ng ganda mo, tatanda tayong lahat. Physically, kung hindi mo aalagaan yung sarili mo. Diba? Kaya dapat pipili ka ng kapareha, ng partner, no, na handang tumanda kasama ka, no? Not because sinabi ng mga magulang mo na mag-asawa ka na, mag-anak ka na kasi due date ka na. Due date? Kameral ko. Diba? So take your time. If you don't feel like marrying at this age, then don't. Diba? You just have to open yourself to meet other women. Ganyan. Kung wala ka nakikilala ngayon, mag-double effort ka, lumabas ka ng comfort zone mo, pumunta ka sa ibang lugar kasi baka nandun naghihintay yung right person para sa'yo. Wow! I mean, di ko sinasabi na maghanap ka na at magmadali ka na, but you have to walk the talk. Diba? Gumawa ka ng paraan. Diba? Naiisip mo pala na gusto mo nang makamit ng ibang babae, then do it. Diba? Gawa ka ng paraan. Diba? Kasi hindi siya basta-basta dadating sa'yo. Kahit ipagdasal mo pa araw-araw na sana dumating na yung tamang tao para sa'yo. Kung hindi mo naman tinutulungan yung sarili mo, well, ipahihirapan mo lang si Lord. Diba? So, yun. Gawa ka ng paraan, samahan mo ng dasal, ipagdasal mo na sana yung mamimit mo na tao, tama para sa'yo kasi gusto mo nang magpakasal. Kasi gusto mo nang mag-settle down. Yun yung ipagdasal mo, diba? Yun yung ipagdasal mo kasi hindi naman madamot ang langit tulad ng lagi kong sinasabi. And you have to be specific with your intentions, with your prayers kasi sumasagot naman si Lord. Okay, ibibigay niya yan. Pagdasal mo lang araw-araw. Diba? Sabi ni Renz Romero, hero, hapon. Hello, morning, DJ Lindsay. Pabati naman po sila Ma'am Flor, Ma'am Michelle na nakikinig po ng inyong programa from, SSG Santa Ana, Manila. Good morning, Renz Romero and company. Hello po, DJ Lindsay. Sabi ni Winifreda Sarmiento. Atilete, true ka dyan. Sabi niya na Shreen, tama ka dyan, DJ Lindsay. Hello kay Malendi Diyos. Sino pa yung mga nagko-comment dito? Ayan, mabuhay po kayong lahat, ha? Choyams Red. Ako po, at the age of 20, I got married na. Ngayon, 36 na po ako. I got 16 years old boy. Parang kapatid lamang kami. Ang saya, di ba? Alam mo, minsan kasalanan din niya ng mga matatanda. Sabihin, tigil-tigilan mo yung kaka-boyfriend, kaka-girlfriend mo. Pag ikaw nabuntis ka ng maaga, sinasabi ko sa'yo. Ayan, tinigilan ng pagbo-boyfriend, pag-girlfriend, nalipasan ng panahon. Hindi nga siya nakalusot sa pagiging batang ina o ama. Magiging matandang dalaga naman siya at binata. Kaloka ka dyan, bakla. Anywho, sabi dito, ako 34, asawa ko 35. By God's grace, may baby Andre na kami ngayon. Pray lang. Ay, totoo yan si Ate Vance Amoyan. At ang nag-gender reveal pa sa kanila ay Carjack. Oo, si Gandang Kara tsaka si Papa mo Jackson. Wow. Napakatara. Jiva. 9:27 on the clock. Siyempre naman, thank you so much, Argel. We wish you well. And sana makahanap ka na ng tao para sa'yo. Sana maibigay na yan ni Lord sa'yo. Okay? It's not time to make a change. Just relax. Take it easy. You're still young. That's your fault. There's so much